Magandang gabi mga Lods. This is Master Renz at welcome sa aking kauna-unahang kwento serye. Ang mga kwentong ito ay hango o nangyari sa totoong buhay. Gaya na lamang ng isang babaeng nakitang walang ulo at isang single mother minumulto sa kanyang nilipatang bahay. Ang mga kwentong ito ay natampok na noon kay Nook's Top 5. So tara, pag-usapan at pagkwentuhan natin. So yung magandang gabi, ito po si Master Renz. Bale, itong aking kauna-unahang kwento serye. So bale dito sa aking kwento serye, pero bago ang lahat magtatanong muna ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa pamahain? So bale itong kwentong ito ay na-featured kay Nook's Top 5. Bale nangyari ito nitong mid-year, kung di ako nagkakamali. Napanood ko siya tapos nagawa ng reaction video. Pero kapag pinapanood ko siya paulit-ulit, para sa akin napaka-disturbing nung napanood ko ng kwentong ito. Bale nangyari ito sa isang munisipyo. Hindi ako sure kung saang munisipyo Bale, mayroon doon kasi mga naka-assign na sa CCTV na ang trabaho nila ay monitor nila yung CCTV. In case na may mangyari, gaya ng krimen or hindi maganda, at least mabilis silang ma-report at mabilis na ma-actionan. May isa dong staff na nagulat at nagtaka sa kanyang nakita. Kasi yung babae, nakikitahan ng walang ulo. So imagine, magugulat ka, magtataka bakit ganun na nangyayari. Iniisip nyo yung una, baka camera glitch lang ito. Pero pag titingin siya sa ibang anggulo, kung saan naglalakad yung babae, at sa ibang camera or CCTV, nakikitaan talaga siya ng walang ulo. So, ang ginawa niya, chinecheck niya. Pero tinitingnan sa ibang anggulo ulit, tinitingnan na rin yung ibang tao, okay naman, nakikita sila na may ulo, at siya lang kabukod tanging wala. So, ang ginawa niya, pinatawag niya sa mga iba niyang kasama, pati yung pinaka-boss niya, para i-double check, baka lang talaga may problema ng CCTV. Pero silang gulat na gulat din, ba't nga ganun nangyayari? So, alam naman natin sa ating mga Pilipino na mayroon tayong pamahain o kasabihan na kapag ang isang tao ay nakikita ng walang ulo, may masamang mangyayari dito. So, sa sumunod na ganap, ito ang nakita na kanilang kinagulat. Kasi, yung babae na naglalakad na nakita ng walang ulo, na walang ano-ano bigla siyang nasagasaan ng umahagasang jeep. At yung babae nagtamo ng multiple injuries at siya ay biglang namatay. So imagine, isipin nyo, nakamonitor kayo sa CCTV nung araw na yun. Tapos akala nyo na nung unag camera glitch lang yun. Tapos yun ngayon nangyari. Di ba malakas ang paniniwala or malakas ang ebidensya na totoo yung pamahain na kasabihan na yun nga, pag nakikitaan yung tao na walang ulo, ay mamamatay ito o may masamang mangyayari. Pinanood ko siya paulit-ulit. Talagang napaka-disturbing. Kung ilalagay ko yung sarili ko doon, talagang hindi ko makakalimutan yung eksenang yun. Itong kwentong ito, itong video na ito, o napanood ko, nag-viral sa Facebook or sa internet. Wala nang ibang alam, walang ibang nakakaalam kung saan ito nanggaling. Pero ang nakakaano dito, para sa akin, disturbing talaga yung kwento pag paulit-ulit ko siyang pinapanood. So, mag-iiwan ako ng tanong sa inyo kung totoo ba talaga yung pamahiin? Nagkataon lang ba? Or baka camera glitch lang talaga may camera glitch lang talaga sa CCTV camera? Malaya kayong mag-comment sa aking comment section. So, ang susunod man ng ating kwento na natampok din kay Nook's Top 5 na nangyari or napanood ko nitong March. Pero yung kwento nito nangyari last year or last quarter ng 2024. Bale, may isang single mother na itawag na natin sa pangalang Alex. So, si Alex ay may isang anak. So, naisipan niya na maghanap ng bagong malilipatang bahay. Para syempre, doon na sila magsimula ng kanyang anak ng panibagong buhay, kumbaga. So, sa kabutihang palad ay nakahanap naman si Alex ng malilipatan.
At doon sa kanyang nililipatang bahay ay okay naman nung una. Pero pagkagat ng dilim, lalo na pag mga late night, ay mayroon nang mangyayaring hindi ka mag-aaya-aya o kababalaghan sa buhay ni Alex. Kasi nakakakinig siya lagi ng mga footsteps o yabag, pero pag tinitignan naman niya, wala naman ditong tao. So isang gabi, ang ginawa ni Alex ay ni-record niya yung eksena o yung mangyayari, at ito ang kanyang nakita at na-record. Na walang ano-ano, yung kanyang piano sa baba ay bigla na lang tumutunog mag-isa. Siyempre, nagtaka siya nung una bakit natunog yun. So ang ginawa niya ay naglakas loob siyang lumabas ng kanyang kwarto para tignan. Pero pababa pa lang siya ay mayroon siyang narinig na boses na isang bata na tinawag siyang mama. So nagulat siya kasi bakit may bata doon? Nung una iniisip niya kung anak niya yun. Pero nung chinek niya ito sa kwarto ng mismong anak niya, ay naandun ito at natutulog ng mahimbing. So, narinig niya uli yung mama na parang tinutulak siya o inuudyok siya bumaba doon sa mismong kung nasaan yung boses. Bagamat takot na takot si Alex, ay nilaksan niya ang kanyang loob at pinuntahan niya ito sa baba. Pagpunta niya doon sa baba, ay nakita niya ay bukas ang kanyang telebisyon na static. Tapos, tinitignan niya yung piano kung sino nagpapatugtog dito. Wala namang tao, wala namang ibang pwedeng magpatugtog doon kasi sarado din eh. Pero, ang sumunod nangyari, talaga namang natakot at kinilabutan si Alex. Kasi, yung mga gamit niya doon sa bahay, bigla na lang bumagsak na parang mayang puwersa o may nagtulak o may gumalaw dito o sa mga ito. So, syempre, takot na takot siya, nagulat siya. At yung sumunod naman nangyari, talaga namang kinilabutan siya. Kasi yung rocking chair niya ay gumalaw mag-isa na parang may umupo at pinagalaw ito. Bagamat takot na takot si Alex, ang ginawa niya, tumakbo siya dun sa may TV niya at pinatay ito. Saka siya bigla na lang tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Pagtapos nito, hindi nakatulog si Alex. Kasi imagine mo kung ikaw sa inyo mangyari yun, di ba? Makakatulog pa ba kayo? Di ba hindi na? So sa sumunod na araw, ang ginawa ni Alex ay iniwan niya yung kanyang anak sa kanilang kamag-anak. At naisipan niyang ilabas ang kanyang aso para mag-jogging or siyempre bonding na rin. Sabi mga ganun naman, di ba? Nagbabanding yung mag-amo. Ngayon, pauwi na si Alex. Nagulat siya sa kanyang nakita. Dahil dun sa bintana ng kanyang bahay, mayroon siyang nakitang black figure. So, ikaw ba naman, isipin mo uwi ka ng bahay tapos may makikitaan ka ng ganun. Anong gagawin mo, di ba? Ang nakakatakot pa dito, ito'y patungo sa kwarto ng kanyang anak. Pero buti na lang nung araw na yun, wala dun yung kanyang anak. Kaya kahit papano naibsan yung takot niya, di ba? Pero papasok na sana si Alex ay nakita niya yung ilaw na nagpapatay sindi. So sa sobrang takot ni Alex, naisipan na lang niya makitulog sa kanyang kaibigan. So imagine, di ba? Kahit ako, hindi na rin ako matutulog doon sa bahay na yun kapag yun ang nakita ko tapos ako lang mag-isa. So akala ni Alex matatapos na dito ang lahat, pero hindi pa pala. Kasi isang gabi, nang siya ay naiwang mag-isa sa kanyang bahay, ay may nahihinig naman siya mga footsteps o yabag sa kanyang bahay. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ng camera para ma-record ang mga mangyayari. Pagbangon pa lang ni Alex, nakita niya bumukas mag-isa ang kanyang desk. So iniisip ni Alex paano bubukas yun. Baka naman iniisip din niya ng time na yun, dumulas lang. O, may mga ganun kasi, baka hindi na sanang ayos kaya bumubukas mag-isa. Pero nung kanyang isinara ito, nagulat siya kasi yung kanyang pintong nakabukas ay sumara daw mag-isa. Bagamat takot na takot ay kanyang binuksan ang pinto para tignan kung sinong gagawa nito. Binuksan niya ang kanyang ilaw at tinitignan kung sinong tao o baka naman may taong nakapasok sa loob ng kanyang bahay.
Ngayon, sa mga sumunod na nangyari, talaga namang panindig balahibo. Kasi, bigla na lang may nahihinig si Alex na tumatakbo na papunta sa kanya. Nasanhin na kanya siya ay bumagsak o natumba. So sa mga nangyayaring ito, nagugulat si Alex bakit may mga ganitong kababalagan sa kanyang nilipatang bahay. Nagtanong-tanong siya at sa kanyang pag-uusisi at pagtatanong, nalaman niya yung dating kinatatayuan ng kanyang bahay ay dati palang simbahan. At sa harapan ng kanyang simbahan ay mayroong sementeryo dito. So imagine yung pala ang dahilan kaya pala may mga nagpaparamdam dito. Siyempre dating sementeryo, dating simbahan. Alam naman natin mga ganyang eksena, diyan huling nahihimla yung mga namamatay, yung mga kaluluwa. So baka siguro sa nangyari yun, nabulabog sila na yung huling hantungan nila nawala. So kaya ang ginagawa nila, doon sila tumitira sa bahay ni Alex. So iiwanan ko kayo ng tanong, ano mararamdaman nyo kung sakaling kayo si Alex maramdaman nyo may mga ganong pagpaparamdam sa inyong bahay? Lilipat ba kayo ng bahay? Or pagtitiisan na lang mga multo doon sa tinitirahan ninyo? Malaya kayo mag-comment sa aking comment section. So yun, sana nag-enjoy kayo at kinilabutan sa aking mga kwento na nanggaling ito kay Nooks Top 5. Kung gusto niyo na mapanood ang buong video, naandun lang sa channel niya ito. At isusubscribe niyo na kayo si Nooks Top 5. So hanggang sa muli, thank you so much and mag-iingat kayo palagi.